Hello po mga kabayan, magandang gabi po sa lahat. Sana panoorin niyo po ang aking mga video upload. At ngayon mga kababayan, nag-iisa lang po ako dito ngayon sa bahay. Umalis po lahat ng mga tao dito, kaya iniwan ako dito na maraming trabaho. Hindi pa rin ako nakapagpahinga kasi masaya sana ako na umalis sila na iniwan ako mag-isa dito, kaso paano makapagpahinga na paulit-ulit yung trabaho, kakalinis lang sa taas, tapos paulit-ulit din yung kalat. Kaya hindi tayo nakapagpahinga guys. Ito rin, marami tayong tupiin ng mga nilabahan natin. Ito po yung mga nilabahan ko kahapon, kagabi, mga kabayan. Ngayon, katapos ko lang din linis ulit yun doon sa taas. Umalis sila kanina mga alas 10 ng gabi. Kaya ito, nagmamadali din ako nagtupi kasi marami po itong tupiin ko guys. Sobrang dami po. Tapos magluluto na naman ako. May plansahin na naman doon. Sobrang manhid na po yung kamay ko. Sa totoo lang po. Kaya wala tayong magawa sa buhay. Kundi patuloy pa rin natin yan ang trabaho natin. Diba? Masaya sana makapapahinga na kasi wala sila. Ito. Nakabungad sa mata ko mga kalat doon sa sa sala, tsaka andun sa iba't ibang kwarto ng second floor. Di pa rin makapagpahinga guys. Wala pang diop, walang pahinga, wala lahat. Kaya kahit anong trabaho na nagmamadali tayo para makapagpahinga, hindi pa rin. Wala tayong magagawa nito. Hindi. Tatapusin na lang talaga. Hindi marunong makaintindi kung ano yung pagod puyat ng katulong. Anong oras na ngayon? Alas 11 na. Tapos alaw na, magluluto na naman, namamanhid na yung kamay. Sarap na umuwi guys. Tapos pag uwi dito, kapag madala nila yung mga problema nila, madadamay pa ako. Ako may problema, hindi ako nakaano sa ibang tao. Hindi ako kung ano yung problema na meron ako. Dito iba, problema nila, madadamay ka. Bigla na lang nagalit na walang dahilan. Di mo alam kung ano yung kasalanan mo kasi bigla na lang nagalit na walang dahilan. Kahit nagtatrabaho ka, bigla na lang pagalitan ng mga bata, bigla na lang nagagalit na wala talagang dahilan yung galit. Di mo ma-explain ang mga ugali. Sarap na ilayasan guys, kaso lang pag umalis sila, nilalak yung pinto sa labas. Nilalak nila yung gate. Kaya takot silang layasan ng katulong. Bait naman ako sana. Tratuhin lang ako ng tama, okay na ako. Natatrabaho po ako kahit wala sila. Hindi sila makakita ng katulong ganyan. Natatrabaho na walang amo. May kamera man o wala, natatrabaho talaga ako pag meron pa akong trabaho. Sa taas, naglilinis ako. Pagkatapos, nagkakalat ulit. Paulit-ulit. Kaya yun, di tayo makapagpahinga guys. May plansahin pa. Nag-antay pa yung lutuin. Pait. Diyos ko.
Nagmamadali ako sa trabaho ko guys. Kahit 10 minutes man lang sana makapagpahinga. So wala. Tapusin natin ang trabaho natin. Tulong lang tayo kasi. Kaya inaabuso na yung trabaho natin. Di ba na magsabi ng pahinga ka muna, kakain ka muna, matulog ka muna kasi wala kang maayos na tulog. Hindi. Ang sa kanila kahit tapos na yung trabaho, gumawa ng paraan para na may tratrabahuin ka. May gagawin ka pa. Hindi ka makapag-upo man lang. Kakapasok mo lang sa kwarto. Tatawagin naman. May nagkakatok na naman. Ano ka talaga eh. Ano yung utak mo? Sarap na nga i-report eh. Sobrang bait ko lang talaga. Alam ko kung saan sila yung maraming violation. Kala nila madali lang yung maglilinis na, di ba? Sino relate dyan? Kala nila madali lang maglinis. Kasi nakita nila, magaling to maglinis. Kaya uulitin natin yung kalat. Di ba? Sa totoo lang guys, sakit na yung ulo ko. Masakit yung mata ko kasi sarap matulog nga. Hirap. Masaya ako kasi pag sabing umalis sila, pupunta doon sa kabilang, doon sa mama nila. Pag akyat ko sa taas, nako, di na may tsura yung mga trabaho ko doon, yung mga damit na na-arrange ko na, nakakalat ulit, nahulog sa sahig. Kaka-stress guys, sa totoo lang. Kaya sa mga kabataan dyan na pinapaaral ng magulang ng maayos habang nasa abroad, mag-aral kayo ng mabuti. Hindi madali ang trabaho dito. Kahit wala kang kain, trabaho ka. Tinitiis ang gutom, tinitiis ang antok, puyat. Tinitiis lahat kahit na mamanhid na yung kamay mo habang nagluluto ka, pinapaplansa ka. Hindi madali dito. Yung mga tao sa Pinas, sabi, ang ganda buhay mo kasi abroad ka. Oo, abroad nga. Palit tayo, dyan ako, dito kayo. Diba? Kala nyo lang yan, sarap buhay, sarap pakinggan ang buhay, pangalan ng OFW. Sarap pakinggan yung salitang OFW, pero hindi. Hindi talaga madali. Hindi biro ang trabaho dito kahit gutom ka. Kahit wala kang tulog, basta magtrabaho ka na magtrabaho. Wala silang pakialam dyan. Ang importante magtrabaho ka. Tapos halos na lang yung camera ilagay sa CR. Ilagay lahat-lahat kung saan ka pwede lagyan ng camera. Diba? Kaya mag-aral kayo mabuti sa mga kabataan dyan na abroad yung mga magulang. Huwag masyadong magwaldas. At saka, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel dyan, baka naman po, mag-share and like po kayo. Baka naman. Para naman po ito sa isang katulong na nangungulila. Suportahan nyo naman po, sana po. Para mawala yung lungkot at saka pagod dito. Makita ko lang na subscribe kayo, yun ako. Saya na ako yan, salamat.
Hello po mga kababayan, magandang tanghali po sa lahat. O hapon na nga alauna na ng hapon. So, kumusta na po kayong lahat dyan? Makatapos lang sa trabaho guys. So ngayon magpapahinga tayo saglit kasi mamaya magluluto na naman po tayo ng ating mga lutuin sa kanilang mamaya mga alas 6 ng gabi. So mag-start tayo ng alas 2 sa hapon magluto kasi dami tayong lulutuin araw-araw guys. Sobrang antok pa na yung katulong niyo po. Pasensyahan nyo yan ang lagi akong haggard kasi halos na ilang oras lang po yung tulog ko dito. Sobrang hirap dito guys na parang gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang umuwi. Hirap. Umaga na kasi kami matutulog. Kaya ilang oras lang. 2 to 3 hours. Bihira na lang siguro makatulog ng 4 hours. Kaya ito guys. Sumakit yung ulo ko. Walang gamot. Sinisipon. Kaya ngayon ang sobrang daming nagparipat na mga kababayan dito sa Middle East ngayon. Kahit hindi dito hindi dito naka-attack yung mga drone. Kaya natatakot sila. Isa pa doon, yung mga puyat pagod talaga sa Ramadan. Grabe. Isa na yun talaga siguro na dahilan kung bakit sila umuwi kahit hindi pa natapos yung kontrata nila. Hindi naman talaga dito yung naka-atake yung giyera. Sa Iran talaga. Kaya naapektuhan lang ang banda Middle East kasi doon sa oil company. Kaya na doon natatakot sila na kahit malayo nga dito sa amin, marinig namin yung putok ng bomba. Kaya apektado sila na natatakot. Pero ako, kalma lang ako dito guys. Pero basta hirap i-explain ang buhay dito ngayon. Kaya hindi tayo padalos-dalos magsalita kasi alam nyo naman yung panahon ngayon. Sasabihin na fake news. Totoo naman talagang fake news yung nagkakalat-kalat sa Middle East na daw ang gera. Wala nga ditong gera guys, nasa Iran. Kaya lang, apektado kasi maririnig yung mga putok. Kahit sobrang layo kasi marinig mo kasi andro na sa taas. Kaya pag hulog ng bomba, sobrang lakas. Siyempre, yung bahay kasi para siyang kuweba na pag may putok, sobrang talaga. Kahit magsalita tayo, para siyang kuweba na sa loob. Kasi close lahat yung bahay. Kaya, ganun. Pag bomba yung maririnig mo, pag boom, ganun ba. Para siyang sa ilalim, parang kuweba. Kaya tatakot yung mga kasambahay ngayon. Kaya nagpaparipat ang dami umuwi sa Pinas. Pero hirap sa Pinas ngayon guys. Ako nga, gusto ko din umuwi. Kasi iba na din po yung mga trato dito. Nagtagal, nagkaiba din sila kasi may problema sila na hindi pa naayos. Kaya damay-damay na lahat po yung kahit mga bata pinapagalitan. Kahit walang kasalanan, kahit walang masamang ginagawa, bigla na lang nagalit. Tapos, hindi mo alam yung kasalanan mo nga. Bigla na lang sumigaw. Hindi mo alam yung paano mo i-explain yung buhay mo dito. Nakaka-buisit na talaga sa buhay kahit umagang-umaga. Ingat po kayo dyan.